Sa patuloy na lumalagong puwersang panghimpapawid ng China ay labis na ikinatuwa ng China ang ibinalita ng Pakistan dahil sa husay at maaasahan umano mga fighter jets ng China matapos itong gamitin ng Pakistan upang pabagsakin ang mga Rafale fighter jets ng India. Alamin ang buong detalye mamaya. At isang oceanographic survey ship na naman ng China ang pinalayas ng Japanese Coast Guard matapos itong pumasok sa exclusive economic zone ng Japan malapit sa Senkaku Island. At Pilipinas at Germany nagkaroon ng isang kasunduan kung saan ang Pilipinas ay muling magde-deploy ng mga peacekeeper para umano sa pangmatagalang kapayapaan sa mundo. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon ay paulit-ulit na nagpoprotesta sa pagkakaroon ng mga Chinese Coast Guard at mga Chinese research vessel sa loob ng kanilang exclusive economic zone kung saan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, tanging ang coastal state lamang ang maaaring makinabang sa mga mapagkukunan at magsagawa ng sayantipikong pananaliksik. Tulad ng Pilipinas, ang Japan ay may kinakaharap ding isang maritime dispute laban sa China sa Senkaku Island, isang isla na walang nakatira ngunit pinangangasiwaan ito ng Japan at inaangkin naman ng China bilang Jiaoyu Island na sinasabi ng mga pag-aaral na maaaring mayaman ang isla sa mga reserbang langis at natural na gas, kaya naman pinagkakainteresan ito ng China. Halos isang linggo na mula nang mag-deploy ang China ng isang advanced na research vessel sa teritoryo ng Pilipinas at habang nagsasagawa ito ng mga illegal na aktibidad ay aktual namang kinukuhanan ng video ng Philippine Coast Guard at kahit na mayroong presensya ng Philippine Coast Guard at pilit na pinapaalis sila sa lugar ay tila wala itong takot o wala itong pakialam sa mga radio challenge ng Philippine Coast Guard. Ang nangyaring iyan ay nangyari din sa teritoryo ng Japan noong linggo. Ayon sa report ng Japanese News, alas 6:30 ng umaga noong linggo ay isang Chinese oceanographic survey ship na Haikei 001 ang illegal na pumasok halos 140 miles sa hilagang silangan ng Senkaku Island. Naobserbahan umano ng Japanese Coast Guard ang Haikei 001 ng China at nang paparating na ang barko ng Japan ay naaktuhan umano ng Japanese Coast Guard na ibinababa ng China ang isang parang tubo sa tubig. Kaya naman kaagad na nagbigay ng babala ang Japanese Coast Guard na nag-uutos na itigil ang aktibidad at lisanin ang lugar. Kaya't dito na umano tumawid ang barko ng China sa median line na naghihiwalay sa dalawang bansa. Ilang araw bago nangyari ang insidenteng ito ay 4 na rin na barko ng China Coast Guard ang pinalayas ng dalawang fighter jets ng Japan sa parehong isla. Ayon naman kay Lin Jian sa mga mamamahayag, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na ang Jiaoyu Islands ay likas umanong teritoryo ng China. At sa ibang balita naman mga kabayan, nilagdaan ng Pilipinas at Germany ang isang arrangement sa defense cooperation sa Berlin noong Miyerkules. Sa isang pahayag, sinabi ng DND na nagkasundo sina Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro at German Federal Defense Ministry Boris Pistorius na gumawa ng isang framework para itulak ang bilateral defense partnership kung saan ang Pilipinas ay magpapadala umano ng maraming Filipino peacekeeper sa mga misyon ng United Nations para mag-ambag ng isang safer and more secure world. Sinabi ito ni DND Secretary Gilberto Teodoro sa United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting sa Berlin. Ani Teodoro, ipapadala ng Pilipinas sa United Nations ang isang light infantry battalion mula sa Armed Forces of the Philippines at isang formed police unit sa ilalim ng UN Peacekeeping Capability Readiness System. Ang Pilipinas ay magpapatuloy din sa paglalagay ng mga military observers at individual na opisyal ng pulisya upang suportahan ang mga staff office ng UN mission sa buong mundo. Nangako rin ang Pilipinas na magkaloob ng UN-certified military mobile training teams upang pahusayin ang kahandaan ng peacekeeper sa pagtugon sa pareho mga umuusbong at patuloy na hamon. Nakahanda ang Pilipinas na mag-ambag ng isang safer and more secure world bilang isang pinagkakatiwalaang kasosyo at paghangad ng pangmatagalang kapayapaan sa mundo. Dahil sa agreements na ito ay malamang na magde-deploy na naman ang Pilipinas ng mga peacekeeper sa iba't ibang mga bansa
bansa. Pero alam mo bang halos 10 taon na ang nakalipas nang magpadala ang Pilipinas noon ng mga sundalo sa Syria bilang mga peacekeeper. Ngunit imbis na kapayapaan ay nakipagbakbakan ang ating militar sa mga rebelding grupo sa Syria. Nangyari noon ang sagupaan ng mga sundalong Pilipino kontra Syrian malapit sa Golan Heights kung saan nagtagal ng 7 oras ang kanilang bakbakan. Base sa report ng AFP noon ay unang sinugod ng mga rebelding Syrian ang base ng peacekeeper ng Fiji. Hindi nakapalag at sumuko ang mga militar ng Fiji. At sunod namang sinugod ng mga rebelding Syrian ang base ng mga sundalong Pilipino at gusto ng mga rebelding Syrian na isuko ng mga Pilipino ang kanilang mga armas upang malaya umano silang makaalis sa lugar. Ngunit pumalag ang mga Pilipino at hindi pumayag sa nais ng mga Syrian rebels kaya't nakipagbakbakan ng mga Pilipino. Sa 7 oras na bakbakan ay tila napagod ang mga rebelde at dito na nakatsyempo ang mga Pilipinong sundalo na tumakas patungo sa Israel. At nang marating nila ang Israel ay doon na tinanggap at tinulungan ng Israel Defense Forces ang mga sundalong Pilipino. Nanatili sila sa base ng IDF hanggang sa makabalik sa Pilipinas. Ang ganitong tapang noon ng mga sundalong Pilipino ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa. At simula noon, ang Pilipinas ay hindi na nagpadala ng mga peacekeepers sa Middle East habang ang China ngayon ay halos 1,000 ang mga peacekeepers sa Lebanon na nagpulasa noon nang bombahin ng Israel ang posisyon ng Hezbollah malapit sa base ng Chinese peacekeeper. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ilunsad ng India ang Operation Sindoor nito na may pangbungad na salbo ng mga pag-atake sa Pakistan ay kaagad namang tumugon ang Pakistan kung saan pinabagsak agad nito ang 3 Rafale fighter jets ng India gamit ang made in China fighter jets na Chengdu J-10 Vigorous Dragon. Ang J-10 ay isang multi-purpose fighter jets na gawa ng China na hindi pa nasusubok sa isang aktibong combat zone o labanan. Ngunit sa pinakabagong armadong sagupaan ng India at Pakistan, sa wakas ay nasubukan na ang kakayahan nito. Kaya't matapos makumpirmang 3 Rafale fighter jets ng India ang pinabagsak nito, abay kaagad na ibinalita ng Pakistan sa China na hindi sila nagkamali sa pagbili ng mga J-10 fighter jets. Kaya ang delegasyon ng China ay labis na nasiyahan sa pagganap ng J-10 sa larangan ng digmaan at nagpahayag sila ng malaking kaligayahan. Ang mga opisyal naman ng India ay tumanggi na magkomento tungkol sa pagbagsak ng mga made in France na mga fighter jets nito. Pero ang J-10 ay nagdulot ng kagalakan sa China kung saan posible umanong marami ang mag-iisip na mga mamimili at malamang na dumagsa umano ang mga magkakainteres sa mga fighter jets at armas ng China. At yan muna ang mga bagong update natin ngayon mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood.